buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Happiness Naman. Proverbs 15:13. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Napakaraming stress and sadness ng buhay. Maraming lungkot. Minsan dumarating ng kusa, pero madalas ang lungkot ay di natin namamalayan, iniimbita pala natin at iniimbento. A lot of sadnesses are invited or self-inflicted. The people of God are supposed to be happy. God wants us happy. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagataan, happiness naman. Panginoon, salamat dahil kayo mabait, mabuti. You are thoughtful, kind, generous, loving, and tender. Turuan niyo kami, Panginoon, na makita itong napakagandang katangian niyo at ito'y maghari sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, lalo na sa mga paggagawa namin ng mga sarili naming lungkot, alalahanin, at pahirap sa buhay. At linisin niyo po ang aming puso, Panginoon, maisunod namin ayon sa iyong magandang kalooban at ang iyong kasiyahan, siyang maghari sa aming buhay. Father, we commit this time to you, asking you to bless your people, lift up your name, glorify only yourself. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. People expend their energies, their time, and their lives on survival. Napakahaba at napakaraming oras sa buhay ang nauubos just trying to exist, trying not to die of hunger or disease, trying to live, puro hanap buhay para mabuhay. People expend their energies on duty. Marami tayong ginagawang di natin gusto, pero tungkulin at dapat, at para na tayong nakatali na lang doon. Nauubos ang buhay sa karir. Yung ating mga pangarap, what we should become, what is expected of us. Maraming pagod ang nauubos sa ating amor proprio, sa ating pride. Mga ginagawang di naman kailangan, pero ginagawa para patunayan, abutin, higitan, ang sino man o ano man. At napakarami nating lakas sa inuubos, gathering treasures, pagpapayaman, pag-iipon. Maraming nakakapagod, nakaka-stress, nakakapagpanungkot. Then people grow old, become less and less mobile, and die. Yun lang ba ang buhay? Uubusin mo, gugugulin mo sa mga hindi mo naman talaga gusto, mga parang kailangan o kailangan gawin, pero hindi yun ang gusto ng puso. Tapos mapansin mo, tumanda ka na lang, humina, at mamamatay ka na, di pa nagaganap ang dapat maganap, at di mo pa nalalasap ang dapat lasapin. Nasasayang ang oras, nasasayang ang mga mahahalagang sandali na pahiram ng Diyos. Maiksi ang buhay. James 4:14, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears. Ano ba ang buhay? Anong alam mo tungkol sa buhay? Wala naman ang buhay na hihigit pa sa usok lang na dumaraan, panandalian, sandaling-sandali bago maglaho. Maiksi ang buhay, dapat magpakatalino, lalo kung anak ka ng Diyos, kung saan gugugulin ng panahon, kung ano ang pagkakaabalahan, kung ano ang pag-uubusan at pag-aalayan ng lakas. Life is not just about survival.
Hindi ka lang naman binigyan ng buhay ng Diyos para mapagod ka na panatilihing buhay ang sarili mo at yun na lang ang nangyari. Matthew 6:25, isn't life more than food or clothing? And yet, a lot of lives are spent on just looking for food, clothing, or basic needs. At nakakalungkot nga, merong nakakamatayan pa rin hanggang lahat yung mga basic na yon hindi pa rin nakukuha. People do not live to just survive. There is more to buhay than just hanap buhay. Hindi tayo binigyan ng buhay para lamang magsikap na manatiling buhay. May mataas at mas malalim pang kahulugan ang buhay. Do your best to go beyond survival issues and be able to focus on the essence of life. Kaya napakalaking kalaban ang tunay na kabanalan at espiritualidad, ang karukhaan, ang kasalatan, ang kahirapan. Kasi ang nakalugmok at nakatali sa kahirapan ay hindi nakakalaya upang makalipad at makarating sa mga matataas na dapat marating. Araw-araw na lang isang kahig, isang tuka. Araw-araw puro pagtitipid, paghihirap, puro pagtitiis. Hindi yan ang kahulugan ng buhay. Kaya bata pa lang dapat at sa pinakamalaagang panahon ay matanto ng tao na dapat siyang maging economically prosperous. Dapat siyang lumaya sa kahirapan para kung siya'y busog na, ay maatupag niya ang ibang dapat gawin sa buhay. I-develop ang sarili, i-develop ang mga talino, ang mga kakayanan, at tumaas ang antas ng pagkatao. Life is not just about duty. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang matali sa mga tungkulin, mga gawain na kahit ayaw mo, kailangan mo lang gawin. Matthew 8:21-22, another disciple said to Jesus, Lord, let me wait till I bury my father. Jesus answered, come with me and let the dead bury their dead. Tungkulin ng isang anak na ilibing ang magulang, hindi naman tinuturoan ni Jesus na maging suwail, pero sinasabi ni Jesus, tinatawag na kita ngayon, hayaan ng iba ang maglibing sa iyong ama. Hindi laging ganun. Hindi natin ililibing ang magulang natin. Hindi yun ang leksyon nun. Kundi ang ibig sabihin, hindi ka lang nabuhay para maglibing. Hindi ka lang nabuhay para bumuhay ng iba. Hindi ka lang nabuhay para lagi ng isang tabi ang kailangan mong gawin para sa sarili. Alang-alang sa iba, may buhay ka na dapat mong isabuhay. People should be able to do their duties, then go beyond just doing their duties. Hindi ibig sabihin huwag na tayong maging responsible. Pero dapat dumarating sa punto na nagawa mo na ang dapat mong gawin at alam mo kung ano ang hangganan ng dapat mong gawin at nagsisimula ka namang gawin yung gusto mong gawin at marapat mong gawin para sa sarili. Spiritual development, emotional development, artistic and intellectual development, yan ay ginagawa dapat ng tao at hindi lang napipigil ng napakarami nating tungkulin sa kapwa. Graduate from duties. Do your best at the right time to do what you must for others, then graduate from it. Katulad na lang ng mga nag-alaga ka na ng anak, pagkatapos ngayon, matatali ka, mag-aalaga ka naman ng apo, mamamatay ka na lang na nag-aalaga, hindi ka na makakapagsumba. Hindi ka na makakapag-enjoy. Sabihin mo sa anak mo, graduate na ako, inalagaan na kita, hindi ko tungkuling alagaan ng anak mo yan. Pag nagigiliw ako sa apo ko, gusto kong alagaan, ipahiram mo sa akin ng 3 oras, pag pagod na ako, kunin mo na, pero huwag mong gawing tungkulin ko na alagaan ng anak mo. Anak mo yan. Dapat ganon. Dapat ang magulang gumagraduate sa pagsusuporta sa anak. Kaya yung anak dapat ding maging matino. Kung pinag-aaral, mag-aral. Para magkatrabaho, magkahanap buhay, makagraduate ang magulang. Meron naman 60 years old na humihingi pa sa nanay ng pang-load. Kailan pagka-graduate ang magulang? Kung mag-graduate tayo dapat sa duties, kasi may iba pang gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Let people graduate from duties to you and to others. Huwag nating sobrang isandal ang sarili natin sa naaasahan na hindi na siya makaluwag dahil lagi tayong nakasandal. Kahit yung mga tumutulong sa atin, dapat gumraduate din sila sa pagtulong. Sisikapin natin na tayo maging independent,
o bawasan natin ating mga pangangailangan para hindi masakal yung mga tumutulong sa atin habang buhay. Para maatupag naman nila ang buhay at gusto nilang buhay para sa sarili nila. Hindi sila nilikha ng Diyos para magsakripisyo para sa iyo. Pamisa-misan, o kahit madalas, nagsasakripisyo tayo para sa isa't isa, lalo sa mahal sa buhay. Pero hindi habang buhay, hindi habang panahon. Hindi araw-araw. Walang ini-assign ang Diyos na magsakripisyo para sa iba. Inako na nga ni Jesus ang sakripisyo para tayo'y lumaya. People should be able to focus most of their lives on what is truly meaningful to them. Kahit ang mga sarili nating anak, hindi sila isinilang para tuparin ang lahat ng ilusyon at pantasya ng magulang. Mayroon din silang sariling buhay na dapat nilang isabuhay kahit hindi laging sang-ayon yon sa wishes, kagustuhan, kapritsyo ng magulang. Ano bang talagang nangyayari pag ipinanganak ang tao? Ang unang-unang nangyayari, nalalagot ang pusod. Nagsisimula ang sarili niyang buhay. Ang tungkulin ng magulang, alagaan, palakihin, turuan, para gumraduate yung bata sa pagiging controlled ng magulang para magkaroon din siya ng sarili niyang buhay. Gagraduate ka rin sa pagkokontrol sa anak, gumagraduate din ang anak sa pagkontrol ng magulang. Hindi yun madaling gawin, lalo sa magulang na sobrang concerned. Pero dapat mong isipin, may buhay ka na ibinigay sa iyo ng Diyos at may buhay ding ibinigay sa iyong anak. Hindi siya kailangan maging carbon copy ng buhay mo. We live not just to satisfy others, not only to satisfy people's expectations and impositions, because each of us has just one life. Isa lang ang buhay mo. Pag hindi mo yun nais sa pamuhay, ayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo, ayon sa kagustuhan mo, ayon sa layunin mo, at isinunod mo lang ng isinunod sa buhay ng iba na para kang anino lang ng iba, sayang ang buhay. Tumutulong tayo, nagmamahal tayo, may tungkulin tayo, pero meron din tayong tungkulin sa sarili na yung itinakda para sa atin ng Diyos ay matupad. Pinagsasama yon in beautiful harmony, in balanced proportions ng isang taong may kaliwanagan. As soon as possible, as much as possible, be free from duties, from commitments, from entanglements. Kahit sa Proverbs 6:1-5, my child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay alone. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. At ito ay utang lang. Sabi, kung nagkamali ka na nag-guarantee o naging garantor ka ng utang ng iba, sabi, naku, kawawa ka, matatali ka, ikaw ang mahihirapan, huwag ka muna magpahinga, huwag kang matulog, lagutin mo ang usapan. Makiusap ka, gumawa ka ng paraan, tanggalin mo, cancelin mo yung pagiging garantor mo. Kasi pag hindi nakabayad yung nangutang, ikaw ang madidiin. Sasabihin ng iba, pagka hindi ko po ako nag-guarantee, magagalit eh. O sige, mag-guarantee ka. Tapos hindi niya mababayaran. Di ba magkakagalit din kayo? Magkakagalit kayo next month, di magkagalit na kayo ngayon, hindi ka pa nakatali. Pareho na ang ending nun. Gaano karaming nag-guarantee ang nanatiling magkaibigan for long? Baka wala pang 2%. It is unfair to ask people to guarantee for you. Dahil pag hindi ka nakabayad, sila magbabayad. At kaya mo kailangan ng garantor kasi hindi mo kayang bayaran, di ba? Tapos ngayon, ipapasubo mo ang iba na mag-guarantee para sa'yo. Unfair. Kung hindi mo kaya, hindi mo mabayaran, di huwag mong kunin, huwag mong bilhin, huwag ka magpag-guarantee sa iba. Kasi commitment yon. The Bible teaches, do not be a guarantor. Kasi matatali ka. Ayaw ng Diyos ang nakatali tayo sa mga ganun.
Ang mga tali lang na talagang approved and liked by God is the wedding vow, marriage, partner for life. Pero yung mga ganyan, hindi kailangan maging duty kasi pabigat sa buhay. Life is not just about career. Hindi puro trabaho, hindi puro tagumpay sa trabaho, hindi puro mga awards, hindi achievements. Wala namang naghihingalo at namatay na nagsising, sayang, hindi ko pa nadagdagan ng mga trophies ko, ang achievement ko. No, hindi yun ang pinagsisisihan. Usually ang pinagsisisihan, sayang, hindi ako nagkaroon ng oras na makipagmahalan sa mga dapat kong mahalin. Ecclesiastes 4:4, then I realize that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind. Marami raw pagpapagod, ang totoo, dahil lang gusto mong daigin yung iba o naiinggit ka sa iba, kaya gusto mong mag-excel. Hindi naman talaga just to be excellent, but because you're competitive and you want to be top, number one. Walang kwenta maging number one. Ang pinakamataas na puno, ang tinatamaan ng kidlat. At mahirap mag-maintain. Liba na lang likas na likas, inborn sa'yo, kahit wala kang effort, number one ka, okay. Pero kung pagod na pagod ka, who cares? So what kung number one ka? Do you think may matutuwa? Do you think yung number 2 natuwa na ikaw yung number 1? Wala namang natutuwa sa number 1. Nakakainggitan lang. At ang isang pinakamahirap sa buhay ay yung makainggitan ka ng kapwa kasi gagawin niya ang lahat ng masama laban sa iyo. Sabi ni Rizal sa Noli Me Tangere, ang pinakamatayog na puno ang tinatamaan ng lintik. Lintik meaning kidlat. People should not waste their lives building careers only just because they are jealous or envious of others. Kung gusto mo mag-excel, dahil gusto mo mag-excel, go! Pero kung may dahil ka lang gustong daigin o lampasan, wag na lang. Sayang lang. Wala ka ring mapapala. Careers do not define life. Life is not just about pride or honor or image. Mga pinagpapagwara natin. Feeding one's pride is a waste of time, talent, and energy. And it's a waste of life itself. Sayang ang lahat ng pagod sa pagpapakain sa amor proprio, sa pagyayabang, sa pagmamataas. 1 John 2:16, our foolish pride comes from this world, none of this comes from the Father. Ang mga kahibangan natin at mga yabang galing sa sanlibutan, hindi galing sa Ama. Nakakapagod, wala ka rin namang mapapala. And life is not just about gathering treasures either. Hindi lang sa pagpapayaman. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 6:19, don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. And Jesus says, instead, lay up for yourselves treasures in heaven. And where is heaven? It's not only there beyond the clouds. Heaven is in the heart. May mas malalim na kahulugan sinasabi si Jesus. Mag-impo ka ng kayamanan doon sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay ang iyong puso. Payamanin mo ang iyong puso ng kapayapaan, ng katahimikan, ng pag-ibig, ng kasiyahan. Yun, doon ka maging mayaman. Hindi sa labas ng puso, not the world, but inside the heart, the kingdom of God. Make yourself rich in the kingdom of God. And who is rich in the kingdom of God? That who is peaceful, loved and loving, kind and receiving kindness. Yun ang kaharian ng Diyos, tunay na paghahari ng Diyos. There is no need to expend energy gathering more than what one needs. Napansin nyo ba, paglampas sa inyong personal na kailangan, ang inyong kinikita, dumadami lang ang nanghihingi. Dumadami lang ang babayarin, ang ending kulang at kulang pa rin. Kaya ang tuuto sa atin, pray for your daily bread, not for your weekly, monthly, yearly bread. Nung ang Diyos ay nagpapaulan ng tinapay sa mga Israelita sa disyerto, sabi ni Moses, mangolekta kayo ng kailangan yung kainin para sa maghapon.
Huwag kayong magkongolekta ng sobra. Pero may mga nagpapalusot ng kolekta ng sobra. Exodus 16:15 to 20. The people had never seen anything like this, and they started asking each other, "What is it?" Yun daw, bread from heaven. Ano yun? Moses answered, "This is the bread that the Lord has given you to eat." And he orders you to gather about 2 quarts for each person in your family, that should be more than enough. They did as they were told. Some gathered more and some gathered less, according to their needs, and none was left over. Moses told them not to keep any overnight. Some of them disobeyed. But the next morning, what they kept was stinking and full of worms, and Moses was angry. Ito yung basis ng give us this day our daily bread. Nagpapaulan ng Diyos ang tinapay tuwing umaga, mag-iipon sila ng kailangan nilang kainin sa maghapon, walang magtatago ng sobra para sa kinabukasan. Pero merong mga nandaya, nagsiguro, nagtago ng sobra, kinabukasan, inuod at bumaho, umalingasaw sa buong camp, napagalitan sila ni Moses. Kasi ang pagtatago ng sobra, ibig sabihin, wala kang tiwala na bukas magpapaulan uli ang Diyos ng tinapay na kailangan mo. Kaya give us this day our daily bread. It makes you continuously dependent on God. Now, don't misread it as bawal mag-save ng pera, bawal mag-impok, bawal magkaroon ng pagkain sa bahay na extra. Hindi yon. Ang ibig lang sabihin, yung pangangailangan mo talaga, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo. Ngayon, meron namang may sobra, pwede ka mag-impok sa ating present condition, pwede mo ilagay sa fridge. Pero hindi kailangan na you feel safe because may savings ka. But you feel safe because you have a God who provides. But it does not stop you from being practical and from being wise in trying to save. Pero hindi sa saving sa kasalalay ang feeling mo of security, but in your faith in God who gives you something to save. At maraming equivalent yung mana na yan, yung tinapay na yan, na sinosobrahan ng mga tao, nabubulok lang. Meron nga nung yumaman, doon pa na hold up at napatay, mabuti pa nung mahirap, walang interesadong pumatay sa kanya. Kung minsan yung sobrang mga material na bagay, nagiging sumpa imbes pagpapala pag hindi ka nakapag-handle ng mainam. Ecclesiastes 5:11, the more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. Pag inubos mo ang iyong lakas, pagod, stress, and everything to make more and more and more, wala ka ring mahihita, hihingin lang ng iba kung di nila nanakawin. Dapat marunong ka magpreno kung hanggang saan lang dapat. Hindi to the point that you kill yourself, you kill your love life, you kill your romance, you kill your family life, para lang magkamal ng more and more and more. Kailan ka titigil? Yung mga pamilya na sobrang nagkakalayo ng kitagal-tagal, just somebody to make more and more and more money, kailan ka babalik? Pagpatay ka na o pagpatay na sila, kailan? Yun lang ba talaga ang mahalaga? Luke 2:15, then he said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe. So do not make your heart poor just to make your pocket rich. Heart ang inuuna. It is the kingdom of God. Living for non-essentials would rob one of what are essential in life, like enjoyment, rest, peace, love, godliness. Pag nalibang, nalasing, napatitig sa mali, napapabitaw tayo sa tunay na mahalaga, pangloob, na kasiyahan, kapahingahan, kapayapaan, pagmamahal, at pagiging makadiyos. Then what life is for? Para ano nga ba ang buhay, ang sandaling buhay na ipinapahiram? Sabi ko, ikay pagpapalain ng Diyos, magbubuhay ka ng 70 years, at kung talagang blessed, plus 10, 80. At kung talagang blessed, sobra pa. Pero hindi lahat nagkakaroon ng ganong kahabang buhay. But the length of life is not in years.
It is the life in your years that count, not the number of years in your life. May buhay ba talaga? O suspended yung buhay dahil nalibang tayo sa paghahanap ng mga bagay na nakakadaya? Live to do God's will. And you ask, what is God's will for me? God's will for you is usually revealed by how God created you. Kung paano ka nilikha ng Diyos, ano ibinigay sa iyo mga strength, mga talent, yun ang magbibigay sa iyo ng pahiwatig kung anong uri ng buhay ang gusto ng Diyos na tahakin mo. Because He equipped you, He gifted you, He empowered you to live a certain kind of life based on how He created you, based on your nature. Kaya mahalagang sinusunod mo, tinutupad mo kung paano ka ginawa ng Diyos. Ecclesiastes 12:13, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. Yung pala ang buhay. Igalang mo at sundin ng Diyos. So be true to your design. Be true to yourself. Hindi nagkakamali ang Diyos. Nilikha tayo sa sinapupunan ng ating ina. Nakatitig na ang Diyos, alam na niyan. Siya ang lumilikha sa atin. Ang lahat ng inilagay sa iyo, mga talento, kakayahan, ikaw yon. At yun ang buhay na nakatakda para sa iyo. At hindi mo dapat dayain ng Diyos at sarili dahil sumusunod ka lang sa ideya ng iba at gusto ng iba para sa iyo. Kaya mahalaga yung freedom. Truth sets free. Jesus sets free. Do not make your personality poor just to make your pocket rich. Kung nilikha ka talaga ng Diyos sa maging musikero, pero mas maraming pera, kung meron ka ibang trabaho, mamimili ka. Maraming pera, o susundin ko yung aking talento, doon ako maligaya. And who knows, baka doon ka rin yumaman. Kasi marami rin ng musikerong yumayaman. Maraming mga scientists din na yumayaman sa kanilang mga imbensyon. Totoo ka dapat sa sarili. Hindi ko mo may pinsan ka na magaling at dentista, yumaman, magde-dentista ka rin. Kailangan ko ano ikaw, yun ka. At mga magulang, dapat payagan natin ating mga anak na maging sila. Hindi gumagawa tayo ng hulmahan, ng imahen na dapat maging sila. Hindi nadadala sa langit, hindi nadadala sa kalooban, hindi nadadala sa puso, ang kayamanang material lamang. Ang sabi ni Jesus, ang payamanin mo ang iyong puso. Lay up treasures in heaven. And what is your heaven now? But your heart where God resides. Yun ang langit natin ngayon, bagamat may susunod pang iba. Pero aanhin mo na ang dami mong pera, malungkot ka naman. Aanhin mo na sikat ka, nag-iisa ka naman. Aanhin mo na ang tagu-tagumpay mo in your career, wala ka namang kasalo sa kaligayahan na yon. Huwag kalimutan kung anong tunay na mahalaga, yung kapayapaan ng puso, yung may minamahal, may nagmamahal sa iyo, nakikipagmahalan ka, you share your life with people. That is life. Hindi yun napepresyohan, hindi yun natatawaran. Bagamat ang sarap kung gano'n na nga, tas ang yaman mo pa, di double blessing. Pero bihira naman nagkakatapat yun at nagkakasama. At pag nangyari yun, magpasalamat ka ng todo-todo. What is life for? Enjoy life in general and moments in particular. Dapat generally yung buhay na-enjoy mo at bawat segundo, bawat minuto, bawat kalagayan, humahanap ka ng kasiyahan. Stop complaining for what is not there. Open your eyes to see what is good about what is there. Ecclesiastes 8:15. So I think that we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi ni Solomon, yes, maraming problema, yes, maraming bigat, maraming hirap. Kaya tuwing may chance ka na magsaya, huwag mong palampasin, magsaya ka. Sapagkat ang iyong kasiyahan ang magiging baon mo sa mga panahon ng hirap, sa panahon ng pagdurusa, sa panahon ng emotional poverty.
Huwag kang lumikha ng lungkot kung pwede kang lumikha ng saya. At kahit malungkot na, pasayahin mo pa. At kung masaya na, mas pasayahin mo pa at magpasaya ka ng kapwa. What is life for? Be happy. Aim for happiness. Strive to be happy. Pagsikapan na maging masaya. Huwag mag-isip ng mga nakakalungkot. Huwag maglubalob sa kalungkutan. Umahon dyan at umimbento ka ng ikakasaya. At kadalasan yon nasa isip. Kung anong iniisip, kung anong pinagtutuunan ng isip, yun ang nararamdaman ng puso. Gather for yourselves treasures in heaven, in your hearts. Be happy, be peaceful, be joyful whenever you can. When you do not like a situation, change it so that you will like it. And when you cannot change it, change your attitude so you will like it. Ang ending pa rin, masaya ka dapat. Tigilan ng karareklamo sa hindi nangyayari. Hanapan ng ikatutuwa yung nangyayaring di ba naman kayang palitan. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. Sabi kong masaya, magsaya ka. Kung hindi pa rin masaya, isipin mo, lahat ng yan ay dinudulot sa iyo ng Diyos. So pag-isipan mo kung anong pwede mong magawa. At yan ay paraan ng Diyos para lagi kang umasa sa Kanya dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Isa pang napakahalaga mga kapatid, do not always save the best. Save happiness for last. Dapat sa ulam lang yun. Alam niyo, meron kayong mga iba't ibang ulam, may nasarapan ka, magtabi ka ng konti sa gilid ng plato mo, tikman mo yung iba para kahit hindi masarap yon, ang huli mong kakainin, yung napatunayan mo ng masarap, yun ang saving the best for last. May kinakain kang bangus, yung tiyan itabi mo, kung yun ang paborito mong part, yun ang huli mong kainin, kasi hindi mo sure kung kinain mo na yun, kung masarap pa yung mga kasunod, hindi ang ending, hindi masarap. Save the best for last. Sa mga pagkain, but in daily life, no. Enjoy the best now. And ask God to give you still another best tomorrow and another best the following day. May mga tao, buong buhay, walang ginawa kundi tipirin ang sarili para sa isang araw ng bakasyon na baka hindi naman niya abutin dahil baka mamatay na siya. Puro pagtitiis. Ba't mo titiisin ang sarili mo? Magtiwala ka sa Diyos. Enjoy God's blessing now and trust God that tomorrow we'll have another supply coming from heaven. Kaya mahalaga yung faith. Hindi yung pagbubulagsak, hindi pag-aaksaya. Dapat din siyempre, marunong kang mag-ipon-ipon ng konti. Pero huwag mong sobrang tipirin ang sarili mo araw-araw dahil baka mamaya hindi mo na malasap yung sarap sa buhay dahil nabawian ka na ng buhay. Magtiwala ka sa Diyos. Ang dami nagsasabi, paano mo makakapag-enjoy? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ikakabuhay, saan ako kukuha ng kakainin bukas. Ilang taon na po kayo? 70. 70 years na kayong buhay, hindi pa kayo nagtitiwala na bubuhayin kayo ng Diyos? Ang tagal-tagal mo nang nabuhay, hindi pa ba nalaman na binuhay ka ang haba-haba? Hindi ka pa nagtitiwala hanggang ngayon. Takot na takot ka pa rin sa future. At kung 70 ka, binawian ka ng buhay, mano naman, naka-70 ka na nga, pasalamat ka. Yung walang ginawa kundi matakot tungkol sa kinabukasan. Mga kapatid, hindi nakakatakot ang future because God holds the future. Hindi nakakatakot ang mga darating na panahon dahil nandun ang Diyos. At kung mahaba na ang buhay mo, nakita mo na binuhay ka naman, na wala ka namang hanap buhay, buhay ka pa rin, hindi ba promise yung past tungkol sa gagawin ng Diyos sa future? Ayaw ng Diyos na nakikita kang laging matamalay at natatakot kasi parang hindi ka naman niya mahal at parang hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Strive to fill your heart with treasures of joy, of happiness, and even pleasures. Marami mga relihiyoso takot sa word na pleasure. Akala nila yung pleasure evil. Pleasure is feeling, is giving happiness to your senses. Anong senses natin? Paningin, touch, taste, lahat ng mga yan. Senses. Hindi masama maging sensual.
Hindi masamang maging sensorily happy because God created our senses. Diyos ang naglagay sa atin ng kiliti, so kilitiin. Diyos ang naglagay sa atin ng masarap na panlasa, so sarapan. Diyos ang naglagay ng mga nerve ending sa ating balat para yung texture ma-enjoy natin. Enjoy. Hindi masamang mag-enjoy pag hindi mo ninanakaw. At di ka gumagawa ng masama sa kapwa, di mo nilalabag ang kalooban ng Diyos. Don't be guilty for pleasures. Don't you see how the human body was created? It was created for pleasure. And when you appreciate God, when you're having pleasure, then you know that God loves you. Pero kinondisyon tayo ng 1,000 taon ng relihiyon, ng pagtitiis, pagtitika, pagpapahirap sa sarili, pagpaparusa sa sarili. Hindi yon ang gusto ng Diyos para sa atin. Isang malaking kasinungalingan, mga kagilagilalas na kasinungalingan tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. Huwag kayong mag-guilty na nag-enjoy. God wants you to be happy. God wants you to enjoy as long as you do not break your relationship with God and with people just to have your pleasures. So be happy. Soonest. Now and tomorrow. Mahal nyo ang inyong mahal sa buhay. Mahalin nyo na ngayon. Kung minsan ipon kayo ng ipon para mabigyan nyo ng magandang regalo sa birthday niya 7 months from now, kung hindi umabot sa birthday. Ngayon na. Now na. Magsaya na. Hindi natin hawak ang future. At lalo kung meron ka pang kabataan, lakas na nasa katawan, ngayon na ang panahon para ka mag-enjoy, lumakad, magsaya. Hindi kung kailan ka na gumagapang na lang, hindi mahirap nang enjoyin yon. At pag dumating yung panahon na yon, dapat wala kang pagsisisi na nasayang ang iyong kabataan at kalakasan na hindi mo nagawa ang dapat mong gawin. Kaya mga takot na takot umibig, ba dahil masasaktan, umibig na kayo. At kung masasaktan kayo, ganyan talaga buhay. Take the thorns as well as the roses. Hindi yung sobrang safe. Wala kang ginawa kundi ipagtanggol lang yung feelings. Hindi ka nga nasaktan, di ka naman sumaya. Ganun talaga. Nakikipagsapalaran ka rin, lalo sa pag-ibig. But when you play it too safe, sabi nga ng tula, kapag ikay umiiwas sa sakon at sa panganib, ay sadyang buo pa at takot ang iyong isip. Takot pa ang pag-ibig mo, di ka pa umiibig. Pag umibig, pati hukay ay aariin mong langit. Sabi ni Jose Corazon de Jesus. Kaya huwag kang matakot magmahal. Sino sa inyo mga natatakot magmahal dyan? Takot na masaktan. Masakit din naman na wala kami na mahal, hindi mo lang nararamdamang masakit kasi nakakamanhid yan. Take your chances. Be prayerful. Do your best. But give yourself a chance to be happy. Prioritize happiness. Happiness naman. Huwag puro dusa. Huwag puro tiis. Huwag puro sakripisyo. Happiness muna. Huwag na pride. Huwag greed. Nakakapagpalungkot yan. At mga kapatid, payagan naman natin yung kapwa nating sumaya. Payagan natin sila maghanap din ng kanilang kasiyahan. May mga anak na biyudo na o nabiyuda ang magulang, lumipas na ang panahon, ayaw pang payagan na magka-boyfriend yung nanay. Pero yung mga okasyon naman, kayo ng mga asawa nyo magkasama, nag-iisa yung nanay nyo, wala man lang kumakamot ng Makati niyang likod. Tapos ayaw mo mag-asawa o ayaw mo lang may mag-share ng mana. Kung may mana, yung iba naman, ang lupa lang, lupa sa kuko. Natatakot pang maagawan ng mana. Give people a chance to be happy because we live only once. And this life is a precious gift. Let others live to do God's will, not yours. Let others live to enjoy their way in their terms, not in your terms. Let others live to be happy. Set people free, especially if you have power over them, because Jesus sets free and truth sets free. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, happiness naman.
mo na yung mga katitipid na yan, kaiisip, kapoproblema, happiness naman. Ecclesiastes 3:12 to 13, I know the best thing we can do is to always enjoy life. Because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. And let me add, from the loves that we love. God wants you happy. Some religious philosophies glorify suffering and demonize happiness. We say no to that. Jesus says no to that. God wants you happy. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. Unless bad for you and for others, seek happiness. Do, get, enjoy what, and who makes you happy. Make others happy. Let others be happy. Tama na ang drama. Sabihin mo nga sa katabi mo, tama na ang drama. Sasabihin lang ninyo pa masabi. 1, 2, 3. Kasi puro drama, puro drama, puro drama. Tapos namatay ka na ng nakasimangot kasi puro drama. Tama na ang lungkot. Happiness naman. God bless you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Happiness naman.
Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas
lalim layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Bakit Bahay Kastila ang tawag sa mga malalaking bahay sa probinsya? Isa ito sa mga maling tawag siguro na nakagawian natin, tawagin na Bahay Kastila, yung mga bahay na bato, bahay na tisa, sapagkat halos wala namang natira mga Kastila dyan. All throughout the Spanish regime, halos isang Kastila lang ang nasa isang bayan at yun yung kura. Yung mga nakatira dyan sa mga plaza ng mga malalaking mga bahay, yan yung mga descendants ng mga datu, ng mga maharlika. O kaya sila yung mga yumaman sa komersyo. Mga Pilipino yan. Kaya hindi dapat tawagin Bahay Kastila, kundi Bahay Filipino. Ito'y nag-evolve lang naman na bahay kubo sapagkat sa korte, sa mga bintana, makikita mo kapis ang ginagamit. Yung paggamit niya ng espasyo sa loob, walang masyadong marami mga dibisyon, maaliwalas, lahat ng aesthetics at function yan ay napaka-Pilipino. Kaya ang dapat tawag dyan, Bahay Pilipino. Hallelujah! Ating magigmay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong iwan. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah!
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!